Umiinit po itong issue kay Richard Gomez at Kerwin Espinosa. Si aktor, politician na Richard Gomez. Okay, ito po ay kaugnay nung nangyaring insidente ng shooting kay Kerwin Espinosa na tumatakbong mayor ng Albuera na ang pinaghihinalaan, person of interest ay mga pulis, 7 pulis na naka-assign sa Ormoc City. Bakit nga ba nandun sa Albuera? Although dun sa paraffin test negative daw, sabi naman ng mga pulis, hindi pa final yan kasi yung paraffin test pwede palang mabura yan. Nagagawan pala ng paraan niya, kahit nagpaputo ka ng baril, pwede yung mabura, hindi ka kaya, yung paraffin test hindi yung sapat pala yun na basihan. So under investigation pa rin. Ang problema kasi, nag-ingay ka agad sa media si Richard Gomez at kung ano mga sinabi. Na kaya tuloy sabi ni Kerwin Espinosa, guilty ka ba? Bakit ba guilty kayo? Wala naman akong sinabing kayong suspect. Sinabi ko lang, may kaugnayan sa politika ang pagtangka sa buhay niya. Pagkakabaril sa kanya. Yun ang sabi ho nung Espinosa. Eh bakit naman sinasabing scripted daw? At mahina daw umakting itong si Espinosa. Bakit nga ba gano'n na sinabi ni Richard Gomez? Eh kasi pagdating sa script at saka acting, ang eksperto dyan si Congressman Gomez kasi artista yun. Talagang sa showbiz ay siya scripted at saka acting. Eh bakit yung kanyang dating trabaho at sinasabi niyang yun ang ginawa at ginagawa ni Espinosa? Abay, sino bang gustong, hindi ko pinagtatanggol si Espinosa, hindi ko naman kano-ano yan. Hindi ko kilala ng personal yan. Kaya lang po, buhay ang nakatayado sa kanya, binaril siya eh. May tama dito sa balikat, tumagos sa likod. Oh, patas papalabasin, script. Paano naman babarilin yung sarili mo? Eh, una-una, wala naman siyang malakas na kalaban yata sa Albuera. Ang alam ko nga, kung di ako kakamali, taga-suporta si Espinosa nung kalaban ni Richard Gomez sa 4th District ng Leyte. Kasama yung Ormoc at saka yung Albuera sa 4th District. O, at saka wala naman binanggit, hanggang ngayon, wala pa nga suspect kung sino politiko eh. Kaya lang, nag-overacting. Kung kulang sa acting, wala daw sa acting si Espinosa, nag-overacting naman si Richard Gomez. Kaagad-agad ay nag-react, hindi naman siya tinutukoy. Tapos inakusahan niya na scripted. Actually, hindi niya dapat sinabi yun bilang isang mambabatas. Ano man trabaho ng mambabatas? Gumawa ng batas. Alam niyo kung bakit ko sinabi yun? Kasi mayroong ongoing investigation. Huwag nating pangunahan. Huwag ninyong pangunahan ang investigasyon ng pulis. Kasi ang pulis ang lehitimong investigador. Kung ano ang kanilang findings at ebidensya, yun ang pagbabasihan ng kanilang kaso na ipapile. Kahit na kanino, kung sino man. Ay ongoing ang investigation. Tapos sasabihin itong si Congressman Gomez, scripted. Mahina daw umakting si Espinosa. Ano yun? Parang nililigaw niya kaagad. Kaya nga tuloy, sabi ng kabila, guilty ka ba? Huwag kayong guilty. Hindi naman kita inaakusahan. Ang sabi ko lang, politiko, may kaugnayan sa politika ang pagkakabaril sa kanya. Pagkakabaril pagkakabaril daw yung shooting sa kanya, sabi ni Espinosa. Ano nga ba yun? So, hindi ko nga alam kung bakit gano'n. Kayo po, mga nanonood na kikinig, local nagiging national. Kasi congressman si Gomez, artista pa yan. Yung kanyang asawa ay mayor. Diba parang, bakit gano'n? Bakit sila nasasangkot sa ganyan? Actually, hindi naman sila sinasangkot. Bakit sila gano'n kumaka-react? Bakit sila nagre-react ng gano'n? Na para bang defensive ang dating. Meron ba kayong kasalanan? Guilty ba talaga kayo? Kasi merong ongoing investigation ng PNP, ni-relieve na nga. Sabi nga ni PNP Chief General Marbel, kanyang didismiss ang mga pulis na yan pag napatunayang may kinalaman doon sa tangkang pagpatay sa batang Espinosa. Kasi bakit nga ba kayo naka-assign sa Ormoc? Bakit kayo biglang nandoon sa Albuera? Tapos nakilala kayo na para nasa safe house, safe house, kung ano man yun. Nakakalimutan yata ni Richard Gomez na kongresista siya. Itong kanyang ginagalawan po na mundo ngayon ay politika. Hindi po dito yung pwede yung lights, camera, action. At may sisigaw ng cut kapag po mayroong pangit ang acting.
acting. Pero etong si Richard Gomez, napakapangit ng acting ngayon. 'Di ba? Kasi hindi mo dapat ginagawa yung mga ganyang bagay. Hindi ka dapat nagpapakababa. Hindi mo dapat binababa ang sarili mo. Unang-una, yan ang pinagtataka po talaga ng mga taga-Albuera. Nakikita ko talaga yung mga comment section. Pinapabasa ko pa nga para ma-translate. Para malaman ko kung ano yung comment section. Kung ano yung mga sinasabi doon. Sinabi nga doon sa comment section, wala namang sinabing si Richard Gomez ang nagpatrabaho o si Richard Gomez ang gumawa ng ganitong bagay na to. Bakit nga? Etong si Richard Gomez ang siyang pumutak ng pumutak. Diba? Kasi kami sa Tagalog, meron kaming kasabihan kung sino ang unang pumutak, siya yung nangitlog. Nangitlog ba si Richard Gomez? Kasi sa totoo lang po, hindi naman ito magiging ganto kahaba ang ingay ng nangyari kay Kerwin kung hindi kumuda ng kumuda itong si Richard Gomez. Tapos, pinagpipilitan pa niya yung self-confessed drug lord. Hindi nga, sinabi nga ni Kerwin na kaya niya lang sinabi yon dahil kay Bato, under duress siya nung panahon na yon. Ikaw man ba na merong banta sa buhay mo at sa pamilya mo? Baka pati lindol at pagsabog ng bulkan aminin mong ikaw ang may gawa. Diba? Tapos, sinabi pa niya wala daw magagawang mabuti sa sangkatauhan. To mankind. Grabe as in to mankind. Ibig sabihin sa buong mundo walang magagawa daw pong mabuti. Etong si Kerwin Espinosa, hinusgahan na kagad nitong si Richard Gomez na dapat, 'di ba, kongresista ka, dapat maging patas ka. Dapat maging hindi ka baya sa taong bayan. Kasi taong bayan, constituents pa rin 'Di ba? Itong si Kerwin Espinosa, tao pa rin 'to. Mamamayang Pilipino pa rin 'to. Dapat nagkaroon ka man lang ng kumbaga naging sensitive ka ba sa pagbibigay ng komento. Kaya lang itong si Richard Gomez kasi sanay na may lights camera action. So ito, 'di ba, sa halip na wala sanang hinala ang ilan nating mga kababayan, lalo na yung mga sumusuporta kay Kerwin Espinosa, ngayon naghihinala. Teka, ano bang problema mo? Ano bang pinuputak mo? Hindi pa naman tapos ang investigasyon. Wala naman yung pangalan mo sa investigasyon. Hindi ka naman yata iniimbestigahan. Bakit ikaw pumutak agad? Kaya ang nangyari, sumagot si Kerwin. Diba? Sumagot si Kerwin kagad dahil sa sinabi nitong si Richard Gomez. Tama naman yung sinabi ni Sir Mike. Hindi niya yan kilala. Ako lalo, hindi ko rin yan kilala. Nakikita ko lang yan sa mga balita. Diba? Pero, parang binigyan ni Richard Gomez ng platform etong si Kerwin Espinosa, diba? Para mas lalong makilala. Kaya negative o positive na mga feedback, ang mag-gain niyan, yung pangalan na pinag-uusapan. So, Kerwin Espinosa, kumakandidatong mayor, tingin ko kahit hindi mangampanya, mananalo na to. Diba? Kasi nakita naman natin kung gaano kadelikado yung nangyari sa kanya at pinilit niyan lumabas kagad ng ospital sa takot na baka doon naman siya dalihin. Diba? Kaya wrong move si Richard Gomez dito. Sa halip na ang baka manalo ay yung kaalyado ni Richard Gomez, kamag-anak daw nila Richard Gomez sa kanila Lucy Torres, yung kalaban nitong si Kerwin Espinosa, Karen Torres ba? Yan sana siguro baka ang mananalo, kaya lang dahil sa ginawa ni Richard Gomez na pumutak agad, 'di ba?
naapektuhan ang mundo ng politika ng Albuera Leyte. Baka magkaroon kayo ng bagong mayor dyan sa katauhan ni Kerwin Espinosa. Ayan. So, paalala lang sa magkabilang panig, Espinosa at Gomez, huwag niyong pangunahan ang ating mga otoridad. Hindi mo masisisi yung biktima kasi siya yung biktima. Siya yung buhay ang nakataya. Siya yung biktima ng shooting eh. Natural maghahanap ng hustisya. Pero itong politikong Richard Gomez, hindi ka naman tinutukoy. Ano naman ang... Wala kang personalidad doon sa kaso. Dahil hindi ka naman tinukoy, hindi ka naman sinabing person of interest. Ang person of interest, yung pulis. Kasi sila yung nakita. Na bakit sila nandoon, hindi naman sila taga-roon, hindi naman sila doon naka-assign. So dahil person of interest ang pulis, bakit ikaw Gomez nagre-react ng gano'n? Parang overacting ka naman. Bakit? Tao mo ba yung mga pulis na yun? Bata mo ba yung mga pulis na yun? Nagtatanong lang. So, may kasabihan sa amin sa Batangas, ang isda ay nahuhuli sa bibig. Kaya dapat kontrolin mo ang payo ko sa iyo at ang channel na ito. Mag-control ka, Congressman Gomez. Kontrolin mo ang pakisalita mo dahil ongoing investigation baka mapahamak ka. Mapahamak na yung pulis ay makakuha ng ebidensya laban sa iyo. Makakuha ang pulis ng idea na baka ikaw may kinalaman. Kasi ang ingay mo eh. Scripted, mahina sa acting. Ano yun? Wala namang sinabi, wala namang findings ang pulis ng kahit ano kung ano ang tunay na motibo. Ongoing pa nga yung investigation eh. Bakit ikaw ang sinasabi mo acting? So ang motibo dyan? Drama? Ang motibo dyan? Paawa? Ganun ba yung gusto mong palabasin? Kasi sabi mo, scripted acting. Ano bang purpose ng parang sinarili mo? Binaril mo yung sarili, parang ganon? Yun ang gusto mong palabasin doon sa Espinosa? Huwag naman ganon. Walang findings ang pulis na ganon eh. Ongoing nga po ang investigasyon. So, nagiging pasaway dito. Ingat po kayo ha. So, akin payo lang. Bilang isang mamamahayag at political vlogger, huwag ninyong painitin ang politika dyan sa Leyte. Mag-i-eleksyon tayo, ilang linggo na lang, bigyan natin ng karapatan ang lahat ng butante dyan sa Leyte. Kung sino ang gusto nilang maging mayor, congressman. Okay? Huwag takutin. Huwag daanin sa kung anong impluensya. At sa lahat ng lugar sa buong mundo, especially ang mga OFW ngayon, ongoing na yung absentee voting. Buti lang hindi nyo kandidato itong mga ito kasi ang mga absentee voting, ang iboboto lang ay yung mga gustong senador at saka isang party list. Yung mayor, congressman, district congressman, mayor, governor, down to councilor, hindi yan sakop ng mga OFW. Pero tayo na nandito sa Pilipinas, iboboto natin kung saan tayo nakatira yung local and national candidate. Kaya dapat huwag tayong padikta. Huwag tayong palinlang, huwag tayong pabula, huwag tayong pabudol doon sa mga nanggagamit. Ilagay natin ang sa tingin natin ay karapat-dapat may kakayanan. Hindi yung makasarili. Hindi yung puro utang na loob at kung ano-ano lang. Kasi ito si Gomez, parang Duterte ang dating nito eh. Nakita niyo yung mga hearing sa Kongreso, di ba? Kahit nung si Espinosa ay magpunta ng hearing, kinakalaban niya, kinukontra niya eh. So yung pala may mainit na local politics sa kanila. Ay lumaki ngayon dahil nga merong nagtangka sa buhay ng Espinosa. Nabaril nga sa dibdib ang tama. So, person of interest, police ng Ormoc. Bakit? Nangyayari yan. Kaya, again, Richard Gomez, ilang bis ko rin na-interview sa television ito nung araw eh. Relax ka lang. Baka makakita ng dahilan ng police na imbestigahan ka kasi overacting ka. Sa tingin ko, overacting ka sa isyong ito. So, si Sir Mike Abe na ang sumigaw ng cut. Dito kay Richard Gomez. Overacting ka nga naman eh. Baka mamaya kapuputak mo. Ikaw ang mapagdiskitahan ng mga pulis at ikaw ang maimbestigahan. Dahil sa mga napaka OA mo na mga pahayag. Diba? Hindi po kasi dapat biro mo sabi, wala yang mabuting maidudulot sa sangkatauhan. Diba? Dapat hindi ganon. Dapat kahit nakaalyado mo yung kalaban ni Kerwin, tahimik ka lang. Huwag kang kumuda. Hindi naman ikaw yung kalaban sa politika eh. Diba? Parang masyado namang halatang halata na gustong-gusto nyo na maupo yung Karen Torres o kung sino man yung kaalyado nyo na kumakandidato
sa pagka-mayor ng Albuera, Leyte. At alam niyo, sa totoo lang, lalong umingay lang ang pangalan ni Kerwin, lalong sumikat, lalong nagkaroon ng kumbaga value yung kanyang pangalan dahil nga po ito ay magiging matinding contender na. At sigurado ko na kuwang-kuha ni Kerwin Espinosa ang simpatya ng mga taga Albuera, Leyte. Yan yung hindi iniisip o hindi pinag-isipan ni Richard Gomez bago magsalita. Tama naman yun, yung sinabi ni Sir Mike na dapat pagboboto, 'di ba, magbase tayo doon sa kung ano yung nagawa na, kung ano yung experience, ano yung mga achievement. Pero dito kay Kerwin, 'di ba, pwede itong manalo dahil sa simpatya, dahil sa pagiging kontra kay Richard Gomez. Tapos 'di ba, kasi nga meron po tayong kasabihan. Kaya ikaw ay bigyan ng negative feedback, kaya ikay bigyan ng negative campaign. Ang magpo-prosper o ang makikinabang, ang mag-gain ng mga pinagsasasabi mong negatibo ay yung kalaban mo. So ito na yun, si Kerwin Espinosa, mas lalong pinaingay ni Richard Gomez ang pangalan ni Kerwin Espinosa na nung una nga, syempre, ang alam nga natin self-confess na drug lord. Pero, di ba, dating mayor tatay nito na tsak na alam nito kung paano magpatakbo ng isang syudad o bayan. At nakita ko maraming nagmamahal din kay Kerwin Espinosa. Marami ding may gusto sa kanya sa Albuera, marami ring nagtatanggol sa kanya. Diba? So sa halip na hindi sana ganun katindi ang suporta kay Kerwin Espinosa ng mga taga Albuera, nakuha ni Kerwin ang simpatya dahil po sa nangyari sa kanya at kinwestiyon agad-agad ni Richard Gomez ang nangyari, which is hindi naman dapat dahil po syempre leave it to the PNP kung ano man ang kanilang maging kalabasan ng kanilang mga investigasyon, di ba? Hayaan natin sila. Ang hinala ko dito dahil siguro doon pumunta sa bahay ng Engineer Pepo Soko ba yun? Kung anong pangalan nun, doon sa dead end na tinatawag dyan sa Albuera, baka kaya po pumutak agad si Richard Gomez kasi nga kaibigan niya yung may-ari ng bahay na pinuntahan ng mga PNP pagkatapos ang nangyari na pagtatangkang paggurgur dito kay Kerwin Espinosa. Doon nagtatakbo at binantayan na ng mga kaalyado kasama sa pangangampanya, mga kakilala ni Kerwin, yung mga PNP. Kaya nandoon lang sila. Hindi na sila nakaalis doon. Kumbaga, dead end nga kasi yun. Nandun lang sila at yung PNP provincial pa yata ang humuli sa kanila para lang mailabas sila kasi binabantayan na po sila ng taong bayan doon. Baka yun ang inisip ni Goma, 'di ba? So kung wala kayong kinalaman, 'di ba? Huwag na kayong kumuda. Kung wala kayong nalalaman diyan, wala kayong iniutos, hindi kayo ang nagpagawa niyan, manahimik. Kasi ang mangyayari niyan, the more kayo na nagkukukuda, the more kayo na nagsasasalita, mas paghihinalaan po kayo. Kaya nga ang tanong ni Sir Mike Abe, ano bang kinalaman nyo dyan? Kayo ba ang nagutos? Ba't kayo kuda ng kuda? Diba? So, talagang ito po ay naging national issue na, malaking issue na to dahil nga po sa isang maling hakbang ng pagsasalita na ginawa ni Richard Gomez. So, abangan natin kung ano pa po ang mga mangyayari dito sa issue na ito. Tignan natin kung ano ang magiging resulta ng investigasyon ng mga PNP.
So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.